WR Remix. Ayan mga Lods at good evening at magandang buhay sa ating lahat. So ito, nagbabalik na naman tayo ulit at meron tayong i-share sa inyo kung ano yung nakikita nyo sa ating harapan. Meron tayong AVR power source ang brand, and then automatic voltage regulator model SBC 3000N. So 3000 watts ito, no. So ang problem nito galing na ibang tech. So di ko alam kung anong nito. Basta parang nakita ko sunog yung relay. Ayun, no. Parang sunog yung relay niya. And then kinalawang. Ewan ko sa unang tech bakit hindi niya ito di ko alam kung inayos ba. So ayan, recondition to mga Lods kasi nga kinalawang yung kanyang driver board. At masyado ng grabe yung fluctuation kina sir, ano. Dito pumupunta yung ano. So it means mababa talaga yung kuryente kasi dito yung 220, ganyan man yung 220 mga Lods, ano. So umaabot siya dito, so it means masyadong mababa yung kanilang kuryente. So ayan, kaya resulta ganyan, nasisira talaga yung relay natin. So ayan, may mga hinang naman. Ayan, oh, parang history ng repair. Hindi ko kung paano ni-repair. So ito yung share ko sa inyo. Actually may power naman siya kaso hindi na ito gumagalaw. So ayan, may power yan siya mga Lods, ano? So testing natin. So ayan, oh. So ayan, hindi na siya nagbibigay ng kuryente. Nagkusa na siyang red or green, ano. Ayan, oh, ayan. Red ulit, pindutin red ulit, quick start. So hindi na rin gumagalaw yung kanyang voltage arm. So ito tayo share ko sa inyo. Kaya yan, at bago natin ito simulan mga Lods, ano, ay inanyayahan kita pa-subscribe sa aking munting channel kung hindi ka pa nakasubscribe, at pakihit ng notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayan, at patuloy tayo sa ating mga video mga Lods, ano. So until yung mga music natin i-download nyo na, until January na lamang po yan mga Lods, ano, kasi nga re-apply ako sa aking channel. So sayang yung ilang buwan na hindi ako nagsumahod, so sayang din yung 5K. So kaya hanggang January yung mga music ko sa channel ko buburahin ko na po yan kasi pinapabura po ni YouTube, ano. So ililipat ko na lang po yan. So gumawa po ko ng isang channel, so hindi ko pa po pinapublic. Doon ko na lang po ilipat yung mga songs kahit hindi siya ma-monetize, at least meron kayong madalaw or ma-audio test na mga music, ano, magagamit na mag-audio test kayo or magsa-sound trip. So ililipat natin. Gumawa ko ang pangalan doon, ano, Ortec TV Music Channel. So antayin nyo lang. So ilagay ko lang yung yung link kapag in case ano man, ano. So lipat lang kayo doon, or yung iba naman papasok doon sa isang channel ay kung di pa po kayo nakasubscribe sa main, ito yung main natin. So subscribe lang po. Kahit doon na kayo manood, okay lang po. Basta subscribe lang po sa akin, okay na, goods na ako doon. So ayun, continue lang tayo. At tatanggalin natin yung mga board. Mga Lods, at ito ay natanggal na natin yung board. Grabe, need na lahat palitan na yung mga resistor at transistor. So meron lang tayong available niyan. So yung capacitor niya, ito bloated na din. So need na natin yung palitan. So di ko alam na baka nabasa to sa baha. Sina customer natin nabasa sa baha. So ito, buti meron tayong pwedeng pagkopyahan. So ito yung yung isang EBR natin na sira na yung transformer, no. So yun, oh. So yun, tinanggal na lang natin yung board niya at ginawa na lang nating sample para in case. So hindi ko rin ito ilalagay dyan kasi nga ay in case may masunog ay meron tayong kudigo. So ayan, ito tanggalin na natin, then papalitan natin ng mga bagong resistor. At ayan, nakahanda na yung mga resistor natin. So ito, taniman na natin at nang matesting yung yung relay pala ay nag-black siya, no. So nagkulay itim, so siguro sa kaka-spark, no. At ayun, pwede lang yun linisan or palitan yung pinaka contact point niya, so para maging ulit. So ayan, sana okay lang ang motor nito. Saan ayan, sibak na sibak yung
kanyang driver transistor. So yan, palitan ko muna. So ayan mga lods, at continue tayo. So ito ay ayun, napalitan na natin ano. So ang problem natin, buti hindi ko pa tinesting ano. So sinubukan ko muna yung kanyang motor. So ayun, yung kanyang motor may problema. Kaya siguro hindi to maayos-ayos ng unang technician ano. So ito, yung motor niya kapag ka papunta doon ayaw. Pero kapag ka papunta dito, okay siya. Pag reverse, papuntang low voltage ay okay siya ano. Pagka pupuntang low voltage, ayun yung problem niya, ayaw umikot. Pero kapag pupuntang high voltage, iikot siya. Pero kailangan mo pa siyang kumbaga kunyari ganyan, kailangan mo pa siya papunta kasi doon mga lods ang tigas. Tapos pag ipaganyan mo siya, malambot. So ito yung problem natin. So walang function yung reverse or pa low voltage. So continue lang tayo at tanggalin ko yung motor. Tignan natin kung anong nangyari. So ayun mga lods, natanggalan natin yung motor niya and then nabuksan na natin. So ayan, buti hindi nasira yung kanyang pinaka ano tawag yan, pinaka armature. Armature. So ayan. So okay pa. So ito lang yung nasira. Ayan oh. So madumi yung kamay natin mga lods. So ito. Ayan, kung nakikita nyo no. So hanap tayo ngayon motor. Papalitan natin yan para magiging okay na ang EBR na to. So ayan. So may mga EBR dyan. So ayan, hanap po na akong motor. Then papakita ko sa paano palitan ano. Wala tayong stand ngayon. Wala yung stand ko. So ayun, may nahanap tayong motor mga lods sa bodega. So hindi na natin to ayusin. So mukhang goods pa to. Parang ito ata yun sa EBR ko dati na 500 watts, nasira yung transformer din na basa ng baha, na overload din ata yun. I think parang ganun. Natulo, parang 500. Sa Husuni pala to siya. Sa Husuni na EBR 500 watts na ata to, natuluan ng tubig. Kasi nga butas yung bubong kung saan ko nailagay. So natuluan siya ng tubig, so nasira yung transformer. So ito, goods pa to. Testing natin, sana yung natin pa testing. Alam ko goods pa to eh. Ayun oh. Numikot pa. Reverse. Ayun, goods na goods pa. So ayan, tanggalin natin itong glory box. Ipalit na lang natin to para diretso na tayo, para mas mabilis ano. So ayan, post ko muna yung video natin. So ito, ano pa rin natin to. Tatago lang natin to. So kasi meron doon so tinamad ako magbaklas. Meron tayong component no na Sony. So mayroon yung motor sa loob, yung sa niya, pinaka cartridge. So meron yung motor, so bukas na siguro tanggalin lang natin. So re-repair lang natin. So itabin lang natin to for in case may ibang masira na naman ang motor, kasi almost ganito naman yung problema kapag tinatama ng fluctuation yung EBR natin. So ayan, palit ko lang tong motor nila. Post ko lang yung video natin kasi wala akong stand sa camera, nawala, hindi ko alam, nilaro ata ni Colette. So ayun, ay palit na natin. So tinandaan na natin yung gear, baka malitan na naman tayo. So ito. So same na same lang yung motor nila. And then ganyan takip. Iyon So ito, lock muna para makapag-testing na tayo. So ayan, testing natin kung working na yung ating gear. So ayun, umiikot. Reverse. Ayun. Goods na. So lagay na natin. So ayan. So dito naman yung mga value.
Ito 470 ohms, 1.5k. Itong trimmer 1k. Ito 3k, 47 ohms. And then yung Zener dyan 6.2 volt. And then itong dalawang resistor ay 1, ayan, may value naman siya 1.8k. And then itong dito katabi ng ng ating regulator ay 3k, 300 ohms. Then ito naman ito R2 ay 5.6k. Then ito 3k. Ang R9 ay 3k. Then ito 300 ohms and then 2.4k. So ayan. So ganyan lang mga lods. At ito susubukan natin. Kaso nga lang may napansin agad ako. Ayan buti napansin ko kaagad. Munti ka nang maputol pala to. Sunod kong idugtong to. Ayan kinain ng So ayan, testing natin. Ilak ko muna yung ating So ayan mga lods, update tayo sa ating ni-repair na ABR. So ito at nagawa natin So pinalitan lang natin ang board mga lods. At ayan. So ito gumagana naman So tinamad, try ko subukan to ulit kasi nga ay gawa nga nung ang problem nito ay palaging pumupunta dito. Palagi siyang pumupunta sa low voltage mga lods. So kasi itong board na to, nakita niya man yung unang video natin, yung unang share natin pag video natin ay grabing kalawang. And then yung mga wire kasi galing na to ibang technician. So hindi natin alam, so may mga nagbago na sa wire. So ayan, ibalik ko tong So may papakita ko sa inyo itong supply ng motor, itong red at saka black. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung problema kanina. Kung maka-encounter kayo ng ganito So ayun, balik ko muna. Papakita ko sa inyo kung ano yung problem kanina, kaya medyo natagalan tayo sa pag-repair. So ayan, yung red at saka yung black pinagpalit muna natin itong sa pinaka ground. So ayan, susubukan natin. So ito, plug natin. So ayan yung problem ko kanina mga lods So ayan, ayun So sumasayad siya diretso So dito natin ilagay yan, pupunta yan doon sa low voltage na side. Ayan Ayan. So ayan, yan yung nangyari kapag nabaliktad pala to nung unang technician na gumawa, napagpalit niya pala yung wire, kaya ayan, nalito tayo. So nung sinubukan ko yung kasi yung dito din kasi mga loads, yung relay na natin ay ito yung sa kanya ay kinalawang na din. So pinalitan ko na lang din diretso So kasi may extra tayo, yung isang EBR na chinap-chap natin, nasira yung transformer. So yan yung transformer sira. So ito. At ay balik natin to. Itong red doon na naman ilagay natin sa pwesto ng black So post ko mo yung video kasi dalawa lang yung kamay natin. So ayan, nawala yung stand ko. So ayan, plug natin mga lods. Ayun So ayun, yun lang pala yung problem. Langya, nilito ako. So kasi imposible kasi napalitan na natin ang motor, bago na yung motor Then itong board, bago na din. Yan yung ginamit natin na board. So yung sa isa yan. So ito yung sa kanya, okay na din to. Kasi kanina ganun din yung problem. So ibalik ko to. Or so subukan ko ibalik para malaman natin kung okay din to. So yan. So ayan na yung old board niya, ibalik na natin. So ayan. Ito yung natin, reserve natin to. Tinayusin din natin yung sa relay niya. Dito. At para may extra tayo kinalawang na din So ayan, ito testing natin kung goods yung board nya. Ayun So quick start muna natin So nag-delay na naman yung camera natin Ayun, nag-green na. Yun nag-power na yung green So it means may output na ito. So, tignan natin kung ilang voltahe.
So gumagalaw-galaw yung ano, voltage arm niya. So ayun oh, may 220 tayo to 230 ano. So dito sa 110. Adjust natin yan ngayon mga lods. Gawin natin yan mga 220 to 25. So yan oh, hindi umabot ng 110 yung ano. Yung dito sa ano niya, pero goods pa rin yan. Adjust natin to. So lagay natin yung tester natin. So yun o. Ayun, hulog. $228. Ito lang yung trimmer mga lods. Problema yung ano natin. Kuha muna tayo ibang pang-adjust kasi malaki masyado yung flat screw natin. So ayan, meron tayong 233. So tumaas yung kuryente. At ito, adjust natin ano. So yan oh, yan yung trimmer. So adjust natin. Tigas ah. Ayun oh, gumalaw din yung voltage sa arm. Kung mapapansin nyo no. Dahan-dahan lang sa pagpihit mga lods ano. So ayun, meron na tayong 225. Sa gitna lang tayo ng 230 at saka 220. Ayan. Sarado. 225. So ito. At ibalik na natin. So done na tayo. Sa dami ng ating pinalitan at ni-repair. So nakuha pa rin natin. So hindi pa rin mapapabili si customer ng bagong ABR ano. So ayan, ito na yun sir, ito yung pinaghirapan ko. Pinaghirapan kong ayusin. Grabe yung EBR mo. So ayan, at ating sigad pa rin no? At binigyan tayo ng talent na ganito. So na-restore pa rin natin yung ano ni sir, ABR. So halos putol na yan dito lahat mga lods. Putol na talaga lahat. May natira, ito lang ata, itong isang piraso na to. So ayan no, tingnan nyo. Pinilit ko na lang talagang anuhin yung ano oh, para ma-repair lang talaga yung, kasi putol na talaga, ano talaga yung kumbaga pudpud talaga mga lods. So nagawan pa rin natin ang paraan. So ayan, at atin ang itatali ng maayos yung mga wire. So ayan, pause ko muna yung video natin and then magpa-final na tayo, test mamaya ano. So pati yung time delay testing natin mga lods. Testing na natin ito, plug natin at naibalik na din natin ano. So ayun o. So testing natin muna yung high and low. Sa high muna tayo kung magno-normal ba yung ating ano, power natin. Ayun o. Kabila, sa low tayo. Lalagyan natin yan ngayon ng grasa oh. Kasi medyo kinalawang na yun. So yan. Ayun oh. Goods na mga odds. So yan. So mukhang done na tayo nito. Ang ating output ulit, check natin, double check natin yung out natin. Ayan, ayan o. 222, depende sa ano no. So ayan, goods na yan. Kabila sa 110. So meron tayong 100, yun, 111, 110. So ganyan lang yan siya, pabago-bago lang yan. So ayan, done naman na tayo mga lods ano. So medyo mahaba-haba yung video natin na nagawa natin ano. So at least
Ayan, ipakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko sa EBR para maging okay. So isa lang ang hindi ko ma-repair. So bali tatlo naman to dinala ni sir, no, dito na EBR. So isa lang talaga yung hindi ko ma-repair mga lods. Ito. So natapos ko siya palitan, ibalik sa dating setting, ano. So hindi ko talaga mabuhay-buhay yung transformer niya. Palaging pumuputok yung fuse natin sa primary. So sira na yung kanyang transformer, sunog na mga lods, ano. So ayan, oh. So ayan lang ang hindi ko nagawa. So wala tayong pampalit na transformer. So kung meron naman, pwede yan. Kung basta may pamalit lang tayo. So goods na yan yung mga ano niya, sa high and low na transistor, goods na yan lahat, pinalitan ko. So yung ano na lang, yung ating transformer, palagi pumuputok yung primary. So ayan, at hanggang dito na lang yung video natin mga lods, no? So ayan, thanks for watching mga lods, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel at pakihit ng notification bell at ilagay sa all. Yan lang mga lods, God bless sa ating lahat, magandang buhay, bye bye.